Good morning po sa ating lahat. Inggit ka, inggit yung aso. Nakatingin po sila. Good morning po sa ating lahat. Hindi po ako gagawa sana ulit ng video. Pero pag ang Lord Jesus nang nagbulong, anak, gumawa ka. Okay, Lord, gawa tayo ako. So, it's a video about shocking revelation about grace. Na-shock din yung aso. Shock din kayo? Ako shock nga rin. It's something na talagang isang katotohanan na marirealize natin ngayong umagang ito. Samahan niyo ako doon sa likod, doon tayo maggawa ng video. At yes, alam niyo naman sa TikTok, 10 minuto lang ang bigay sa atin para makagawa ng video using the itong filter na ito. So yes. Pero ang Word of God hindi naka-filter. Itong mukha ko naka-filter. Yes naman. Mama way. Joke. So, yeah. Itong mga aso makulit. Okay. Narinig niyo na po ito dati, pero yung revelation ngayon, siyempre, mula sa Holy Bible, the Word of the Lord Jesus Christ. Sobra. Hindi ako talaga maggagawa na ng video, sabi ko. Maglilinis po sana ako ng kwarto, napakadumi. Pero bukas na siguro yun. Uunahin ko ang pinapagawa ng Lord Jesus sa akin. Makulit yung aso, sorry po. Didilaan ba naman itong ano ko? Huwag yung didilaan to eh. Pag didilaan to eh, mararabis ako. Joke. Hindi ako tinatabla ng rabis. Dahil ako pag kumagat ng aso, silang mararabis Rabis ng biyaya. Joke. Okay? So, naku, kung ano pa sinasabi ko, umpisa na po tayo. So, open your Bibles with me. Dito sa ano. Saan ba yun? Kita niyo po ba? Ayun, talaga namang ko na, talagang minarkahan ko na para talagang, yes, ito na talaga. Grabe siya. Blessings po, ang blessings po hindi masama. Jesus wants to bless us. Okay, at makikita natin dito, maski mga tao na hindi siya masyadong kilala pa, blinebless niya. Maski unbelievers, blinebless niya. Kaya ang Panginoon, pag bless sila, doon siya magpapakilala sa kanila. Doon nila siya makikilala na He is the blesser of every man, every person. Okay? Tingnan po natin ito nangyari dito sa, yes, ito po. Yan, Luke, ano ba to? Luke chapter 5 verses 4 to 7. Umpisahan na po natin sa 1. Sige po. Sabi dito, so it was as the multitude pressed about him, kay Jesus, to hear the word of God. Maganda naman ang hangarin ng mga tao to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret and saw 2 boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. Pinaurong niya yung boat. Nangaral siya. Kasi pag nainurong nga naman yung boat, yung hangin, dadalhin yung kanyang epe. Wala pa naman mikropono naman para marinig ng mga tao. Tingnan nyo. And he sat down and taught the multitudes on the boat. Ito makita. Ito na po. Naka-highlight na po ha. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Ihulog mo mga lambat mo, sabi niya. Pero sabi ni Pedro, but Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Panginoon, Master, sabi niya. Master palang tawag, hindi pa Lord, no? Master, magdamag po kami ng huli ng mga isda, pero wala po kaming mahuli. Pero dahil sinabi po ninyo, ang ganda nito, pero dahil sinabi po ninyo, we will let down the nets. Ayan. At your word, I will let down the net.
So, ganoon din po tayo. Naiisip ko po ngayon dito mas magandang view. May mga bagay po sa buhay natin na hindi natin maintindihan, na hindi natin alam, no? Pero dahil sinabi ni Jesus, natapos na sa cross, paniwalaan po natin yun. Yung po ang buong katotohanan dyan. Okay? So, yan na. So, they signaled to their partners, sabi niya, teka lang. And when they had done this, yun, yung let down na yung nets. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Nung yung nets nila hinulog nila, ang dami nilang nahuling isda. Makinig po mabuti. Pag na kay Jesus ka, marami kang mahuhuling isda. Ibig sabihin nito, pag na kay Jesus ka, marami kang mahuhuling tao para dalhin mo sa Kanya. At the same time, sa blessings naman, pag na kay Jesus ka, marami kang blessings na makukuha. Pero ang pag-Kristiyano ka kasi, alam ko may bago na po tayong priority. Ang pinaka-priority natin is to share Jesus. Hindi na po yung material things. No? Hindi na po yung material things. Kaya nga po ang sabi sa atin, bagong nilalang na tayo, may bago na po tayong puso, may bago na po tayong naisin sa buhay natin. Okay? So, saan yun? Ayan. Bilangan natin dito. Ayan natin yung pandimano. Patong natin yan dyan. So, ayan. Tignan po nyo ha. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. Sa dami ng nahuli ng isda, tinawag pa nila yung mga nasa kabilang bangka para tulungan sila na ahunin ng mga isda. Ganon din po tayo sa dami ng blessings natin. Tatawagin natin yung ibang Kristiyano. Hey, tulungan niyo akong ubusin ng bilyon ko. Tulungan niyo akong ubusin ng milyon ko dito. Hindi ko kayang ubusin dahil pag gumagasta ako, pinapalitan ni Lord sobra. Yan po talagang totoo. Para siyang brutal na preaching, pero no. Nararanasan ko to. Ubusin natin ng bilyon ko. Next. Darating yan. Not now. Kaya pag Kristiyano ka, bilyonaryo ka. Ubusin natin ng bilyon ko. Diba? Tulungan niyo akong ibahagi ito sa mga nangangailangan. Yung po totoo doon. Bibili tayo ng maraming mga gamit para matulungan ng mga tao. Hindi yung uubusin mo. Pero gusto din ni Lord mag-enjoy ka syempre sa sarili mo. Pero gusto din ng Panginoon syempre, tulungan mo yung mga nangangailangan. Yan po ang kanyang hangarin. Yan ang kanyang puso. Okay? We are blessed to be a blessing. Yan po ang totoo doon. Okay? Pero billions, kung yung mga unbelievers nagkakaroon ng billions, tayo pa kayong believers, claim it. Ang tanong, do you believe? Baka naman di ka naniniwala na Jesus wants us blessed. Jesus loves to bless us. Yung po ang totoo doon. Hindi nais ng Panginoon na ang mga anak niya ay parang nale-left behind. Gusto niya, kung nakauso ang mundo, nakauso ka rin. O, diba? Ganun po siya. Ganun po ang Lord. Iba po ang Lord. Siya na po ang naghirap sa cross para tayo yumaman. Para hindi tayo magkulang. May kanta nga kailanman, hindi ka nagkulang. Okay? So, ayan po. Gets nyo? So, they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled the boat so that they began to sink. Matindi po ang Lord. Matindi ang kanyang biyaya. Super duper tindi. So, alam po natin, ang biyaya ng Lord sa atin, mahal na mahal po niya tayo. We are highly favored and greatly blessed. We will lack no good thing. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon. Talagang dapat kinakantahan natin siya ng kay buti-buti mo, Panginoon. Diba? So, yan po. Yan po gusto ko sabihin ngayon. So, it's a shocking revelation here. Truly shocking. Grabe. Talagang yung boats na puno. Ay, hindi namin kaya ubusin ito. Hindi namin kaya ubusin ang ang blessing. Halika kayo. Come. Tulungan niyo ako. Ay, ganda. At least, kasi naman na-stress tayo, diba? So, yan lang po. Thank you.